Magandang araw sa inyong lahat. So ang topic natin for today, it's all about the Thigh Restore. This is another switching device na ginagamit natin in order to turn on yung mga devices natin. And iba ito dun sa transistor. So pag-aaralan natin mamaya yung pinagkaibahan ng transistor as a switch and also using the Thigh Restore as a switch also. Now, pag-usapan muna natin yung mga properties nito. So, a thyristor is a 4-layered, 3-terminal semiconductor device. So, that is 4-layered. So, meron tayo ditong 4 na layer ng mga semiconductor materials natin. Namely, ito ay PNPN. So, iba siya dun sa transistor na meron lang siyang tatlo. It's either PNP or NPN. And it is also the same as the transistor na ito ay 3-terminal semiconductor device. So kung mapapansin natin, we have here 1, 2, 3 terminals. And we have here the main terminals which are labeled the anode and cathode. So meron din tayong the anode and the cathode na gaya dun sa ating mga diodes. But different ito doon sa transistor na meron siyang collector, emitter, tapos base. Ngayon, yung control terminal natin dito for the thyristor, that is called the gate. Habang doon sa transistor, base naman yung control terminal natin doon. Now, the operation of a thyristor can be understood in terms of a pair of tightly coupled bipolar junction transistors. So, ito yung arrangement niya. We have the PNPN. So, ang sabi dito, it is a pair of tightly coupled bipolar junction transistor. So, sinasabi nga nila na dito sa loob ng thyristor, meron ka matatagpuan na dalawang transistors. So, meron tayo ditong PNP and NPN. So, kung papansinin natin maigi dito, we have here the PNP. So, ito yon. Ito yung nagre-represent niyan. So, ito na siya. Ngayon naman, yung isa pang transistor na symbolism nito, we have the NPN. So, ito naman yun, NPN. Although, itong dalawang to, yung N materials to, tapos yung P materials, iisa lang po yan. Okay? So, sineparate lang po natin yan. So, magiging, ito na yung pinaka-symbol natin dyan. So, meron tayong dalawang transistors dun sa loob ng thyristor. And sabi dito, they are arranged to cause a self-latching action. Dahil iba yung operation ng transistor kesa dun sa thyristor. Malalaman natin mamaya ano ba yung ibig sabihin ng latching or self-latching action. Now we have thyristors 3 states. Number 1 state, we have the reverse blocking mode. So sabi dito, voltage is applied in the direction that would be blocked by a diode. Okay, so ang sinasabi nitong reverse blocking mode, katulad ito doon sa diode. Nga, ang nangyayari, yung direction ng kuryente, it's from the cathode going to the anode. So nagkakaroon tayo ng reverse. Ngayon, meron tayong tinatawag na reverse bias. So, hindi magkakaroon ng flow ng kuryente doon. Hindi katulad dito sa forward blocking mode. Okay, so voltage is applied in the direction that would cause a diode to conduct, but the thyristor has not been triggered into conduction. So, yung tinatawag niyang forward blocking mode, ang direction ng kuryente is from the anode going to cathode. So kung titignan natin, naka-forward bias yung system niya or yung itsura niya. Pero it's blocking mode. So ibig sabihin noon, yung ating device kasi hindi pa siya nati-triggered. So sabi dito, the thyristor has not been triggered into conduction. Kaya kahit na naka-forward bias yan, pero dahil hindi pa siya nati-trigger ng signal galing dito sa gate, ibig sabihin nun, naka-block mode pa rin siya. Hindi dadaanan yan ng kuryente. Hindi katulad dito sa tinatawag nating forward conducting mode. Okay, so kanina, blocking. Ngayon naman, we have conducting. So the thyristor has been triggered into conduction and will remain conducting until the forward current
drops below a threshold value known as the holding current. So English na naman, so hindi na naman natin ba maintindihan? Okay, paliwanag natin ng konti, no? So forward conducting mode. Ngayon, kanina sa forward blocking mode, again, naka-forward bias siya, naka-connect na ito doon sa load and then sa supply, pero hindi pa rin siya, hindi pa rin nag-on yung load natin. Once na nagkaroon ng triggering signal dito sa gate current, that will cause our thyristor to conduct already. Ngayon, doon pa lang magfo-flow yung kuryente papunta ng anode to cathode. So, kung ano man yung load na nakalagay dito sa ating thyristor, either dito sa anode part or dito sa cathode part, mag-o-on na yon. Okay? And kahit na mawala na yung gate current dito, yung signal galing dito, still, that will remain conducting hanggang sa yung forward current dito ay magdadrop below a threshold value. Yung tinatawag niyang holding current, may rating kasi yung ating mga thyristors wherein meron lang siyang certain amount of current and also voltage na pwedeng i-allow niyang mag-flow. Ngayon, kung bababa yung value noon, sigurado hindi na magkakaroon ng flow ng kuryente, so magto-turn off na yung ating mga device na nakasaksak sa kanya. Let's continue. So, function of the gate terminal. So, ano ba yung function ng ating gate terminal? Okay, dahil, again, kahit na naka-forward bias yung ating thyristor, ngunit kung walang trigger dito sa gate, hindi magkukos yun ng flow ng kuryente from the anode to cathode. So, the thyristor has 3 PN junctions. Okay? Yung mga junctions natin, we have here the J1, junction 1, junction 2, and junction 3. So, papaano yon? Kasi dito, sa PN na dalawa ito, so meron tayo ditong junction. And then we also have here the NP materials, so that is also a junction. And dito ulit sa PN materials natin na dalawa to, meron tayong junction. So meron tayong tatlo. 1, 2, 3 junctions. So when the anode is at positive potential, so yung anode natin is positive potential with respect to the cathode with no voltage applied dito sa gate, junction 1 and junction 3 are forward bias. Kasi papansin natin positive dito, so may negative tayo doon. So yung direction ng current natin papunta dito. The junction 1 is forward bias. Ngayon, dito sa junction 3, that is also forward bias kasi positive to positive, negative to negative. Positive to positive, negative to negative. Ngunit, junction 2 is reverse bias. So, pansinin natin si junction 2, so positive dito, negative dito. Positive is connected to the negative and yung negative terminal ng source natin is connected to the P material that is positive. So, matatawag natin siya na reverse bias. Kaya habang naka-reverse bias ito at walang trigger current ito, okay, hindi magfo-flow ng kuryente papunta dito dahil wala pa tayong tinatawag na avalanche. Okay, so as junction 2 is reverse bias, no conduction takes place. So naka-off ito. Again, kapag walang signal galing dito sa gate natin, still, dahil naka-reverse bias tayo dito, walang flow ng kuryente from the anode to cathode. Now, if the voltage at anode to cathode is increased beyond the breakdown voltage, okay, sabihin natin wala pa ring signal na nanggagaling dito sa gate terminal natin. Ngunit, yung voltage na papasok dito sa anode to cathode, malalampasan niya yung tinatawag natin na breakdown voltage. Ito yun, breakdown voltage, VBO, okay, of the thyristor. Sabihin natin like yung breakdown voltage niya rated at let's say 12 volts. Ngayon, lumampas yung supply against 12 volts. So, sabi dito, avalanche breakdown of J2
takes place and the thyristor starts conducting or it is already in on state. So yun yung isang paraan nang sa ganun ito ay mag-conduct kahit na walang trigger dito. Pero yung process na yun, yung paraan na yun, hindi ginagamit. Later on, malalaman natin kung bakit hindi ginagamit yung process na yun. Okay, let's continue. Yung sa function of the gate terminal pa rin tayo. Ngayon, if a positive voltage or positive potential, that is VG, is applied at the gate terminal with respect to the cathode. So yan. So pag nagkaroon na ng trigger dito sa gate, the breakdown of junction 2 occurs at a lower value of VAK. Kanina pinag-usapan natin what if yung breakdown voltage ng thyristor natin, let's say 12 volts yun. Okay? Pero ngayon, kahit hindi narating yung breakdown voltage na yon, like let us say, nagkaroon ka na ng trigger voltage dito sa may gate, magkakaroon na ng flow ng kuryente from the anode going to the cathode kahit hindi lumampas doon sa breakdown voltage nung ating thyristor. Yun yung mas ginagamit na paraan in order to turn the thyristor on. Again, ulitin natin. Naka-forward bias ang ating thyristor. Ngayon, gagawin lang, magbibigay ng signal dito sa gate, then automatic magkakaroon na ng flow ng kuryente dito sa anode going to cathode. And yung mga device na nakasaksak sa niya, siguradong magto-turn on na yun. Okay. So, once avalanche breakdown has occurred, the thyristor continues to conduct irrespective of the gate voltage. So, English na naman, medyo mahirapan na naman tayong intindihin. Explain natin maigi. So, ngayon, kanina, pinaliwag natin, kapag nagbigay na tayo ng signal dito sa gate, mag-on na yung ating device. Ngayon, mag-on na rin yung device na nakasaksak dito sa ating thyristor. And then, kahit na nawala na yung triggering voltage dito, it will still conduct. Kahit na i-on mo, magbigay ka ng signal dito, or tanggalin mo yung signal dito, magbigay ka ng signal, tanggalin mo ulit, still kapag na-i-on na kasi itong device natin, tuloy-tuloy na yon. Yun yung tinatawag natin na latching. Pag sinabi nating latching, yung signal galing dito sa gate, that is only momentary para mag-on ito. Kung baga, pulse lang yung ating signal na ibibigay dito sa gate, siguradong magto-turn on na yung ating device. Ngunit, saka lang po siya mag-o-off if until the potential VAK is removed. So, ibig sabihin, saka lang po mag-o-off ito kapag yung source natin, pinatay natin. And letter B, the current through the device, anode to cathode, becomes less than the holding current. So, meron tayong tinatawag, di ba, na latching. So, yun yung mag-hold yung ating device, mag-on pa rin siya kahit na anong gawin na natin dito sa gate. Pero, meron tayong tinatawag na holding current. Okay, that is specified by the manufacturer. It depends on the on the device, nakadepende yung sa holding current ng ating mga thyristors. Ngayon, again, ulitin natin. Saka lang po magta-turn off ang ating device kung yung potential VAK is already removed, tinanggal natin yung source, and then letter B, the current through the device, yung holding current neto, like let us say, ang holding current niya 1 ampere. Sample lang, 1 ampere. Ngayon, mag-i-stay siya na naka-on kapag naka 1 ampere yan. Ngunit, kung less than 1 ampere na yung pumapasok na kuryente dito sa kanya, sigurado, dahil mas mababa na yon sa holding current niya, sigurado yung device natin na to mag-o-off na, so yung mga nakasaksak sa kanya, mag-turn off na rin siya. Okay. So, applications ng thyristors. Thyristors can be used as the control elements. So, napaka-importante kasi ng mga control elements natin, no? So, pero dito, sabi niya, for phase angle triggered controllers, also known as a
phase-fired controllers. We'll have this topic on, or we'll have this discussion on other topics. Ngayon, isa pa, they can also be found in power supplies for digital circuits. Yung application niya is where they are used as a sort of enhanced circuit breaker. Dahil nga electronics yan, so okay, pwede tayong gumamit ng fuse as an additional protection, pero another additional protection that can be used are the thyristors. Again, it functions as it is like an enhanced circuit breaker. Pero hindi ito yung katulad ng mga circuit breakers na ginagamit natin sa mga bahay. Okay? Electronic ito. Okay? Hindi talaga siya circuit breaker. Binansagan lang siyang parang circuit breaker. Okay? That is to prevent a failure in the power supply from damaging downstream components. Dahil may mga napaka-sensitive na mga electronic components natin, such as yung mga integrated circuits, tapos yung mga diodes, ganyan, and other electronic components. So in order to prevent na ito ay masira, naglalagay tayo ng mga additional protection doon sa loob. Okay, let's continue. Thyristors have been used for decades as light dimmers in television, motion pictures, and theater, where they replace inferior technologies such as autotransformers and rheostats. Yan, kasi nga electronic sila, so ibig sabihin nun mas yung consumption ng power mismo ng device mas mababa as compared with the autotransformers and the rheostat. So mas mababa yung power loss. Next, they have also been used in photography as a critical part of flashes or yung mga strobe. So, maraming application ang thyristor. So, hindi lang po ito. So, kaya nga dun sa industries, sa mga factories, and even mga power plants and other mga companies, ginagamit ang ating mga thyristors dahil fast switching sila as compared with the mechanical switch. So, tingnan natin ngayon yung mga iba't ibang klase ng several different thyristors. We have, number one, we have SCR. Ito yung pinaka-common na ginagamit na thyristor. We have silicon-controlled rectifier. Actually, it is not a rectifier. Okay, but that is made from silicon. And it is used for controlling circuits. Ngayon, SCR is a unidirectional 3-terminal device. So again, ito siya. Meron tayong 3-terminal device. Tapos pag sinabi kasi nating unidirectional, okay, yung direction ng current is going to flow in only one direction. Hindi siya katulad ng bidirectional na pwedeng sa alternating current, pwede yon. Pero ang SCR, kadalasan po ito, ginagamit po siya doon sa direct current. Dahil ang direction ng kuryente natin, it's only from anode going to cathode. So, doon lang po siya magkakandak. Kaya nga unidirectional. Dahil kapag ang kuryente niya, it's going to be from cathode going to anode, hindi po magfo-flow ng kuryente yon. And that is used to control large current to a load. Mas mataas yung, hindi naman to kasing taas yung mga ginagamit ng mga malalaking machineries. Okay, this is still an electronic switch. Pero ang sinasabi lang niyang controlling large current to a load, mas mataas yung kuryente na kaya niyang hawakan kaysa dun sa ating mga diodes and transistors. Kaya nga yung ating mga thyristors, ginagamit ito dun sa mga higher power applications than diodes and transistors. Okay, tuloy natin. We have, since SCR normally does not permit any appreciable working current to pass in reverse, okay, that is from cathode going to anode, mabablock niya yon. So it functions like any other diode or rectifier. Kaya siya tinawag na parang rectifier, although it does not rectify, okay, nakatulad ng ating mga diodes na ginagamit for converting AC to DC. Okay, dahil ito ay ginagamit natin for switching. The formal name is silicon reverse blocking triode thyristor. Although
Madaming nalilito dahil sa napakahabang pangalan na ito na silicon reverse blocking triode thyristor. So napag-usapan na lang nila, ang itawag na lang silicon controlled rectifier or SCR. Okay, una muna balikan natin yung comparison between the transistor and thyristor. Again, we have for the transistor, we have the collector, emitter, and the base. Ito yung pinanggagalingan ng signal natin nang sa ganun mag-function yung ating transistor. Habang dito naman yung sa thyristor, we have the anode going to the cathode. Next, dito naman po yung control natin. So, pag-aralan natin ano yung difference talaga ng transistor and thyristor. We have here a circuit na gumagamit ng transistor. Again, we have the collector. So, yung load natin, nandito yung LED. Nakakonect dito sa ating collector. So, nandito yung supply ng ating system, yung circuit. Then, ito yung grounding. Next, dito sa base, so meron tayo ng panggagalingan ng signal. So, yung positive VS. Ngayon, ito, we have a switch. Now, we have an LED. This is just an indicator lamp para makita natin kung mag-on na ba yung signal dito. So, hindi po ito yung load ng system natin. Ito yung load ng circuit natin. Okay. So, difference niya sa thyristor. So, transistor, once na this switch is turned on, magbibigay na yan ng current papunta dito sa base to emitter. So, ngayon, pag nalagyan na ng source yung base to emitter, mag-on na rin po yung, or mag-flow na po yung kuryente from the collector to emitter. Therefore, itong load natin, magta-turn on na rin po yan. So, as long that this switch is turned on, naka-on po yung ating transistor, naka-on po yung ating load. But once na tinanggal natin yung source dito, or nag-switch off na tayo dito sa ating base, mawawalan na rin po ng signal dito sa base to emitter. Therefore, mag-o-off na po yung transistor natin, mag-turn off na rin po yung ating load. Puntahan naman natin yung ating thyristor. So here we have an SCR. Next, we have the load here, and ito yung indicator lamp. Okay, ito yung load, itong load natin, pwede pa rin pong nakalagay dito sa anode terminal ng ating SCR. Ngayon, again, we have here the switch and the source. Now, ang switch natin, pag in-on natin, magbibigay na siya ng signal, iilaw tong indicator lamp natin, magbibigay na ng triggering signal papunta dito sa gate. Next, mag-on na po yung ating SCR. So, magkakaroon na po ng flow ng kuryente from the anode going to cathode, then mag-on na po yung ating device. So, ganito po yon. Habang walang triggering signal galing dito or papunta dito sa gate, kahit na itong SCR ay naka-forward bias, hindi po yan mag-on. Saka lang po yan mag-on kung meron ng signal galing dito sa gate natin. Next. So, naka-on na yung SCR, naka-on na yung load. Patayin natin yung switch. Kahit na namatay na yung switch, still, our SCR is turned on. It will continue to turn on as long as nabigyan na siya ng signal dito. Ang ating signal galing dito sa triggering source natin, that is only momentary. So, ibig sabihin, parang click lang ito. Switch on, then off na. Pero with yung paraan na yon na nag-on na tayo dito, naka-receive na ng signal dito, ito naka-turn on na. Kahit tinanggal na natin ulit yon, still naka-on pa rin yung circuit natin dito. So kahit na on-off ka dito, basta as long as na-i-on na ito, tuloy-tuloy pa rin pong naka-on yon. Hindi katulad dito sa transistor. Saka lang po naka-on yung circuit dito kapag ang switch natin ay naka-on. Pero once na tinanggal natin yung switch dito, sigurado yung buong circuit dito naka-off na yan.
Kaya nga tinatawag natin dito sa thyristor yung latching. Ngunit, papaano natin ngayon i-off? Balikan natin kung papaano natin i-turn off yung ating SCR. Gayong kahit na naka-off na yung signal dito, still naka-on pa rin yung device natin or yung circuit dito. Okay, this is the ways, okay, of turning off the SCR. Again, when the gate current returns to 0 after the trigger pulse is removed, the SCR cannot turn off. Kahit anong gawin mo, kahit tumambling ka pa, hindi mag-o-off yung ating SCR kung ang tino-turn off mo lang is yung gate. So, it stays on. There are two basic methods of turning off an SCR. So, that is, number 1, anode current interruption. Okay, then number 2, we have the force commutation. So, ito po yung number 1 method, the anode current interruption, and ito naman po yung force commutation. So, explain lang nating maigi ano yung ibig sabihin nung dalawang ito. Okay, so we have here a source. Okay, then dito yung source natin, andito yung switch, andito yung load. Okay, next, habang ito ay naka-off, kahit maglagay ka ng signal dito sa trigger natin, sa gate natin, hindi mag-on yung device kasi naka-open circuit tayo dito. So, ang kinakailangan natin gawin, ito ay i-switch on. Okay. Ngunit, kahit nag-switch on tayo dito, as long as walang trigger galing or papunta dito sa gate, hindi po mag-on yung ating circuit dito. Saka lang po yan mag-on once na naglagay na tayo ng signal dito. Okay. So, pag nagbigay tayo ng pitik dito na signal, basta naka-on yung switch dito, sigurado yung circuit na natin dito ay mag-on na. Okay, again, kahit na anong gawin mo dito sa gate terminal na, once na naka-on na itong circuit dito, hindi na po yan mag-off basta-basta. Para mag-off yung circuit dito, kanina naka-on na yung switch ito, ang gagawin lang natin, itong switch na to is i-off natin. So, i-open circuit natin to, sigurado ito ay mag-turn off na. So, kaya kung gusto natin uling i-on yan, i-on natin yung switch, then magbigay tayo ng signal dito sa gate trigger, then that's it. Tuloy-tuloy na rin pong naka-on yung circuit natin dito. Ngunit, pagdating po natin dito sa ating contact na switch dito, it could be from a relay or it could be from another electronic device, yung ating switch dito. Momentary lang din po yung paglalagay natin dito. Okay, po pwede. Okay, pwedeng ito, manual switch, pero pwede rin naman siyang electronic switch or yung galing doon sa mga relay contacts natin na normally close contact. Ngayon, sabihin natin dito, naka-switch on ito. Ngayon, nagbigay tayo ng trigger dito, nag-on na yung device. Ito, kahit ipitik lang natin siya, momentarily na i-cut off natin, and then i-on natin, sigurado yung circuit natin dito, mag-o-off na yan. Ulitin natin, no? Naka-on ito. So, nagbigay tayo ng trigger dito. Ito ay naka-on. Ngayon, pitikan lang natin to. Yung tipong off-on. Okay, ganun lang, off-on. Yung sa sistema na yon, nag-off, tapos biglang nag-on, okay? Nung nag-off siya, namatay na yung circuit. So kahit na bigla-bigla siyang napunta dun sa on state, still naka-off na po yung circuit natin dyan. Okay, let's proceed naman dito sa force commutation. Yan. Kung papansinin natin, ang switch natin nakalagay po dito. This is basically a normally open contact. Ngayon, again, ito dapat naka-off. Kung gusto nating i-turn on ito dapat ay naka-off. Okay. Kapag naka-off ito at nagbigay na tayo ng signal dito, sigurado ito ay mag-on na. So, continuous na yan naka-on kahit na anong gawin natin dito sa gate terminal. Next, in order to turn off yung circuit dito,
Again, ito po ay originally naka-off. Ang gagawin natin, i-on lang po natin yung switch dito. Nang sa ganun, mag-short circuit siya mula dito sa terminal ng anode ng ating ng ating SCR papunta sa ating ground or yung negative. Dahil alam natin na kapag nagkaroon ng short circuit, yung dadaanan ng kuryente ay dun sa pinakamababang circuit na pinakamababa ang resistance na meron yung circuit. So dito yung mas mababa po yung resistance ng short circuit natin compared with the SCR. Kaya nga the moment kanina na in-on natin yung ating switch dito, yung dadaanan ng current hindi na po dito, kundi dadaan na po siya dito. Eventually, that will turn off the SCR. Ngunit, yung switch natin dito, hindi po siya totally na naka-turn on. Momentary lang po yung pag-turn on ng switch natin dito. Again, naka-off yan. Kung gusto nating i-off ito, on-off. Ganun lang po yan. Pitik lang din po yung pag-signal natin dito para sigurado ito ay mag-turn off din yung load natin. Kasi kung itong switch dito, continuous na naka-short dito, sigurado itong load natin may dadaanan ng kuryente dito eh. Kaya itong load natin naka-on pa rin. Kaya in order to turn off totally yung switch, yung load natin dito, ito ay dapat na i-turn off. Again, ulitin natin. Ito, normally, naka-off state. Now, kahit ito ay naka-forward bias, still, walang kuryente dyan, naka-off yung load. Magbigay tayo ng signal dito sa gate, mag-on yung SCR, mag-on na rin po yung load natin. Continuous na pong naka-on yan. Ngayon yung naka-off dito, bigla-bigla natin i-short, then open. The moment na na-short na siya, dito na po dadaan yung kuryente, so mag-off na yung SCR. Next, tanggalin natin bigla-bigla yung ating switch dito. So, mag-off ulit siya. So, totally na yung load natin ay naka-off na. Ganun po. Okay, so puntahan natin yung mga SCR specifications. Number 1 na specification niya dapat is the breakdown voltage. This is the voltage at which the blocking capability fails and a massive amount of current rushes through SCRs use these terms absolute maximum forward blocking voltage and absolute maximum blocking voltage. Okay? Pag-usapan natin maigi. Breakdown voltage. Typically, SCRs can stand 100 volts in either direction without breaking down. Ngunit, kung nalampasan mo yung breakdown voltage ng ating SCR, sabihin natin 110 ka na dyan, sigurado po masisira po yung ating device. Dahil again, that is the limitation lang po ng ating mga SCR. So, hindi tayo po pwedeng lumampas dito sa breakdown voltage dahil yes, magfo-flow ng kuryente during forward bias yan, pero matatalo niya yung tinatawag natin na reverse blocking, yung forward blocking mode nung SCR natin. So, sira na siya. Ngayon, sa operating speed naman, so SCR is specified in terms of turn-on time and commutation turn-off time. Yan, kasi nga, meron pa rin mga naipong mga kuryente doon na dapat mawala bago natin siya po pwedeng i-on ulit. Okay, that is the turn. So, meron din tayong tinatawag na turn-on time. Ngayon, yung turn-on time, typically, it's in 1 and 2 microseconds. Kaya nga yung ating mga electronic devices or electronic switches, mas mabilis sila as compared doon sa mga mechanical switches natin. So imagine niyo yung 1 or 2 microseconds na switching capability nito, switching speed. So napakabilis po noon. So importante po kasi doon sa ating mga control systems yung speed ng turning on and turning off. Next, we have the gate trigger
current. So it specifies how much current is required to turn the device on. Okay, ito po yung kuryente na pumapasok papunta dun sa gate terminal. Okay, in typical example, the specification says no more than 100 microampere. So mababa lang po ito. Pero syempre, it should be at the proper voltage. So pero kung imagine natin yung 100 microampere na ito ay masyadong mababa. Pero yun lang po yung signal na pwede na okay na po para i-turn on yung device. Dahil again, napaka-importante po nung mga signaling circuits natin na nakakatipid tayo ng kuryente kung mabababa lang po yung mga triggering or mga pinanggagalingan ng pang-trigger natin. We also have the gate trigger voltage. So this specifies the voltage required to trigger the device. In our case, dun sa isang example natin kanina sa taas, we have no more than 0.7 volts. So again, hindi siya po pwedeng lumampas sa 0.7 volts. We can say ngayon, dito sa example natin, is we can say that 100 microampere at 0.7 volt will be enough to trigger the device. Pero syempre, kahit sabihin na natin na nakuha nga natin yung proper voltage, 0.7 yan. Pero kung hindi naman natin nakuha yung gate trigger current, so hindi po mag-on yung device. In the same way, kahit nakuha natin yung gate trigger current, okay, sabihin natin 100 microamperes, ngunit yung voltahe niya mababa lang. So hindi po mag-on yung device. Dapat po naka-match yung gate trigger current and gate trigger voltage. Kaya nga dun sa mga sensors natin, like yung mga pinanggagalingan, mga transducers, mga sensors, na panggagalingan po ng mga gate trigger current and gate trigger voltage, dapat po sapat po ang mga yon. Nang sa ganon, mag-on po yung mga device natin. Okay, let's go to another thyristor. So that is triac. So the triac is still a 3-terminal semiconductor for controlling current in either direction. So ito po ay bidirectional. Hindi po siya katulad ng SCR na unidirectional. Kaya nga dito sabi, the symbol looks like two SCRs in parallel. Ngunit opposite po yung kanilang direction with one trigger or gate trigger terminal. Yan, ito yung gate terminal. So the main power terminals are designated MT1 and MT2. So nandito yung MT1 and MT2 pagdating natin dito sa ating cathode. Ang maganda dito sa ating triac, pwede siya dun sa mga alternating current or yung ngayon positive yung source or mamaya magiging negative naman yung source. So explain lang natin na maigi. So, ito po yung symbol ng ating thyristor ulit. Ngayon, sabi natin kanina, it is like a two SCRs that are connected in parallel, ngunit opposite yung direction niya. Okay, sabihin natin, magkakaroon tayo ng positive cycle muna. So, sa positive cycle, i-separate lang natin yung dalawang SCR natin dito. Ngayon, ang mangyayari po sa positive cycle, ang direction ng kuryente is from positive going to negative. So, ito po yon. Okay? Positive going to negative. Anode, yung meron tayong anode and the cathode. Ngayon, ang mag-o-on po dito ngayon, ito po yon. Mag-short ito. Ngunit pagdating po natin dito sa SCR na ito po ay mag-o-open circuit. Pero kahit na nag-open circuit po tayo dito, dahil merong naka-short circuit dito, dadaloy po yung kuryente. So yung load natin, naka-on po yan. Next, pagdating natin dun sa negative cycle, so andito na po yung positive, andun na po yung negative. So ang direction naman natin ng kuryente ay papunta dito. Ngayon, ito naman pong circuit dito, mag-o-open po ito. Ngunit, ito naman po yung mag-short. So, dito na po dadaan yung kuryente. So, ngayon, kung alternating current yan, ang dinadaan ng kuryente, dito muna, then, pupunta doon.
dito muna, then punta doon, then doon, tapos ganon. So, in either direction, pwedeng daanan ng kuryente yung ating triac. Okay, pero minimum holding current must be maintained in order to keep a triac conducton. Katulad din po ito doon sa ating SCR. So obviously, a triac can also be triggered by exceeding the breakdown voltage. Again, ngunit hindi po ito normally employed in triac operation kahit doon sa SCR. The breakover voltage is usually considered as a design limitation. So po pwedeng masira po yung ating triac kung lalampas po tayo doon sa breakover voltage. The only way to turn off the triac or doon sa SCR is to reduce the current to a sufficiently low level, yung sa tinatawag nating holding current. Or pwede rin naman pong tanggalin natin yung source ng ating triac, siguradong mag-turn off na po yung ating circuit. Let's have several triac applications. So that is being used for running lights, also used for lamp dimmer. Ngayon, ito yung isang circuit ng lamp dimmer. Tapos meron din tayong phase control applications. So mas pag-uusapan po natin ito doon sa ibang mga topics. Okay, let's go to another type of thyristor, that is diac. Hindi po siya katulad ng triac or yung SCR. So, a diac is a two-terminal device and it is used as a trigger device for either SCR or triac. So, ito po yung ating triac, yung circuit niya. Wala po itong gate kasi po itong diac, nilalagay po natin ito doon sa gate ng ating SCR and triac. The conduction occurs in the diac when the breakover voltage is reached with either polarity across the terminals. So yung diac natin, pwede po siyang mag-receive magbato ng direct current or alternating current or yung ngayon, ang mangyayari po diyan, meron siyang breakover voltage. So kung hindi po niya nare-reach yung breakover voltage nito, hindi po magbibigay ng signal ito, yung device natin. Ngunit kapag nakuha niya po yung breakover voltage, that's the only time na magbibigay ito ng signal papunta doon sa SCR and or yung ating triac para sila po ay mag-on. Importante po yun kasi nga kung example, may limitation lang tayo. Example yung sa i-on natin ngayon yung isang alarm. So sabihin natin yung load ng isang SCR ay isang bell for alarm. Ngunit meron tayong limitations lang. Like sabihin natin yung panggagalingan ng signal natin na transducer, it's from a thermocouple. So yung thermocouple nakakabit dun sa diac and then yung diac nakakabit naman doon sa ating thyristor. Ngayon yung thermocouple kasi that is a device na i-induce ng voltage or nag-generate nag-i-induce ng voltage kung nakakakuha siya ng temperature. Kung tumataas yung temperature, yung thermocouple, nagkakaroon po ng potential difference sa two terminals niya. And then, yun po ay pupunta dito sa ating diac. So sabihin natin, yung temperature, let us say 100 degrees centigrade, saka lang po magkakaroon ng alarm yung circuit na nakasaksak doon sa SCR or yung triac. Ngayon, lower than 100 voltage of 100 degrees centigrade, hindi dapat mag-alarm yung system natin. Ngayon, sabihin natin na lower than 100 degrees centigrade, hindi po matitrigger yung ating diac. So, hindi niya makukuha yung breakover voltage ng ating diac. Ngunit the moment na tumataas yung temperature at naging 100 degrees centigrade na yon, tapos mag-i-induce na ng voltage yung sa terminal ng thermocouple na sapat na yon para dun sa breakover voltage ng diac, that's the only time na dadaanan ito ng kuryente. Then, saka lang po siya magbibigay ng signal papunta dun sa triac or dun sa SCR, saka lang po mag-on
yung ating mga alarm. Okay, next, we have here a quadrock. So, simple lang po. Meron tayong diac, meron tayong triac, so meron din tayong quadrock. A quadrock is basically a triac with built-in trigger diac. So, ito yung sinasabi natin kanina na circuit na meron yung SCR or yung triac, tapos nandito naman po yung diac. So, pero syempre dito sa quadrock, it is a triac, hindi po siya SCR. Okay, tignan natin yung arrangement niya. Okay, so yung packaging na ito, hindi po siya separate na triac and diac. Ito po, dun sa isang package niya ng device, nandito na po sa loob yung ating mismong diac. Dahil ang purpose nung pag-incorporate natin o pag-integrate natin ng diac dito sa loob ng circuit is so that yung maging space saver siya. Next, let's go to silicon controlled switch. So, the SCS is similar in construction to the SCR kung titignan natin dito. So, this is unidirectional din po siya. So, the SCS, however, has two gates. Meron tayong anode gate and meron din tayong cathode gate. Ngayon, the SCS can be turned on and off using either yung cathode gate or yung anode gate. So, hindi na po niya ito kinakailangan na maglagay ka ng pang-short dun sa mismong device natin. Kasi nga, giving signals dito sa anode and cathode, pwede po natin siyang i-turn on and i-turn off. Hindi po siya katulad ng SCR. Ang pinagkaiba lang po, normally, the SCS is available in power ratings lower than those of the SCR. So, mas mataas po yung kuryenteng kayang i-handle ng ating SCR as compared with the SCS. So, lower power applications to than SCR. Dahil kinakailangan nating maglagay ng iba't ibang switching devices na iba't iba po yung mga properties nila. Kaya nga po, meron tayo kaninang SCR, meron din tayong triac, meron tayong SCS. Dahil different applications, different devices ang dapat nating ginagamit. Next, we also have programmable unijunction transistor. This is not actually a transistor. Okay, pero yung function kasi niya, it is used in oscillator applications para i-replace yung unijunction transistors or the UJT. So the PUT is actually a type of thyristor and not like a UJT in terms of structure. Pero ito po ay ginagamit sa oscillator applications. So pag sinabi nating oscillator applications, like you have a direct current na signal, pero po pwede mong maglagay ka ng alternating current yung kanyang magiging output. Okay? Ngayon, the PUT is more similar to an SCR, except na yung kanyang gate, okay, na nandito po sa anode, hindi po katulad dun sa SCR na nandito sa cathode. And also, yung difference ng PUT sa SCR, yung gate niya dito can be used to turn on and off the device. Again, different applications, different devices ang kinakailangan po natin dyan. Another one, we have the light-activated SCR. Yan. So, LASCR, it operates essentially as does the conventional SCR. Ngunit, it can also be triggered via the gate natin. At the same time, it can be triggered by using a source of light. Most LASCRs have an available gate terminal, okay, dito, so that the device can be triggered by an electrical pulse just as a conventional SCR. So ngayon, ginagamit natin ito na parang parang sensor siya dun sa ating source of light. Ngayon, explain pa natin itong maigi pagdating po natin dun sa mas applications nila doon sa ating mga industries, mga power plants, substations, and other things. So yun lang po. Maraming salamat po.